Inimbitahan ako sa fiesta. Isuot mo yan, apo, dahil kumakati na yung mga paa ninyong mga bata kayo. Gabi-gabi na lang kayong kung saan-saan nagpupunta. Pinapaalis nila ako sa tuwing makikinig ako sa kanila. Nanay, bakit ka nagpahalata kanina? Sana pinamano mo na lang siya. Sige lang, darating mamaya ang kakatay dyan. Ako po si Alex, kapangalan po ni Sir Admin. Isishare ko lang itong experience kong hindi ko malilimutan magpasa hanggang ngayon. Ipinanganak ako sa Capiz pero dito na lumaki sa Mindanao. Mga 1-year-old pa lang ako nang lumisan kami sa dating lugar. Lumipat buong pamilya kasama ang aking lolo at lola dito sa Mindanao. Ayon sa kwento ng aking lolo at lola, hindi maganda ang tirahan nila o yung mismong lugar na kung saan sila nakatira noon sa Capiz. Tumagal lang daw doon ng 2 taon. Pagkatapos ay lumipat na dito sa Mindanao kung saan meron kaming mga kamag-anak. Kung hindi niyo po na itatanong, ang lolo ko po ay marunong manggamot. Natutunan niya po ito sa mga kaibigan niya sa Capiz din at sa ibang part ng Kabisayaan. Hindi lang panggagamot, marami siyang alam. Meron siyang mga anting-anting na ang iba ay nakatago lang. Lahat ng mga gamit niyang iyon ay kargado po ng buhay na mga salita at napatunayan ko po talaga sa aking sarili na siyang naging dahilan kung bakit buhay pa ako ngayon. Sa totoo lang, hindi po ako naniniwala noon sa mga ganyan superstitious belief hanggat hindi ko nararanasan. Noong nagbibinata na ako, dahil kahit saan-saan lang po ako makakarating kasama ang mga kaibigan, gaya ng mga disco-disco sa ibang barangay, binigyan po ako ng aking lolo ng kwintas na para daw talaga sa akin, na ayon sa kanya ay magiging proteksyon ko sa mga masasamang nilalang na magbabalak ng masama sa akin. Isuot mo yan, apo, dahil kumakati na yung mga paa ninyong mga bata kayo. Gabi-gabi na lang kayong kung saan-saan nagpupunta. Kung saan-saan na lang kayo nakakarating ng mga kaibigan mo. Kwintas? Gold po ba ito? At ang pangit ng ukit? Pangit sa paningin mo. Pero may kakayahan yan na hindi kayang gawin ng ginto. Proteksyon yan, apo. Sa alin po? Alam mo, apo, may mga bagay sa mundo na mahirap ipaliwanag. Para saan? Para sa mga nilalang na hindi nakikita ng ordinaryong mata. Mga engkantong itim, aswang, at mga taong may masamang balak sa iyo, gaya ng manlalason. Meron pa palang ganun ngayon, lolo? Oo naman. Sige po, lolo. Oh, bakit mo binulsa? Dito lang po muna. Isuot mo yan sa leeg mo, lalo na kapag aalis ka ng bahay. Sige na nga po, lo. Pagpasok ko sa kwarto ay tinignan ko ng maigi ang anting-anting na ito. Kulay bronze siya. Ang pangit talaga ng ukit kaya sabi ko'y nakakahiya pagsuotin ko. Ngunit sinuot ko na rin kasi kinukulit ako lagi ng aking lolo. Nang sa gayon ay mapanatag na rin siya. Meron din naman ganun ang tatay ko, lagi niya ring suot-suot. So ayan na nga, tinatago ko na lang siya sa loob ng damit para hindi makita ng iba. Tapos kapag gagala kami, dinodoble ko na lang ang aking damit para hindi mapansin ng mga kasamahan ko at ng kasintahan ko. Nakakahiya talaga kasi para sa akin. Baka kung anong isipin nila kapag suot-suot ko ang anting-anting na bagay. Taong 1996, kung kailan 18 anyos ako nito, mayroon akong kasintahan sa kabilang baryo na ang pangalan ay Neneng. Fast forward po ito ha. Isang estudyante siya sa college that time. Hindi maipagkakailang napakaganda niyang babae sa panlabas na kaanyuan, kaya marami po talagang nanliligaw sa kanya noon sa paaralan. 17 anyos siya
Pero karamihan sa mga manliligaw niya ay malayo ang edad sa kanya. Ang iba pa nga lagpas na kalendaryo. Matured kasi sa panlabas na kanyuan itong si Neneng. Ang ibang manliligaw niya, anak pa ng mga matataas na opisyal kung hindi ako nagkakamali noon. Ngunit sa kabila noon, kahit ako'y isang hamak na estudyante pa lang, ay ako ang pinili niya. Walang mapagsisidla ng saya at tuwa na nararamdaman ko nang maging magkasintahan kami. Kahit wala akong pera, sinagot niya ako. Diba ang ibang kababaihan, gusto nila yung may pera talaga, mga practical nga. Sobrang proud ako sa kanya, Sir Alex. Pinagmamalaki ko siya sa mga kaibigan ko. Masaya rin ang mga kaibigan ko at hindi makapaniwala na sinagot ako ni Neneng. Hindi naman po sa paghinambog, pero may itsura din po ako noong kabinataan ko. So ayun na nga po, naging magkasintahan kami kaso hindi malaya, hindi masaya dahil may humahad lang po sa amin. Ang mismong nanay ni Neneng dahil ayaw niya sa katulad kong pagsasaka lang ang ikinabubuhay ng pamilya. Ang gusto niya para sa kanyang anak, yung mayayaman, may pera, ika nga praktikal. So ang nangyari, tagu-taguan ang relasyon namin. Nagkikita kami ng pasikreto, gaya na lamang kapag may disco sa baryo nila. Basta may disco na, ayun, masaya na ako niyan kasi alam kong magkikita na naman kami. Lahat po ng paraan nun ay ginagawa namin para lang magkita at magkausap kami ng aking kasintahan. Ang informant namin nun, o bearer, kaibigan namin na babae na best friend ni Neneng. Siya yung kumakausap sa akin kung kailan kami pwede magkita ng kasintahan ko. Ngunit nang tumagal, gaya nga ng kasabihan, walang sekretong hindi malalaman. Darating ang araw, mabubuking at mabubuking talaga. Ganun na nga ang nangyari. Natuklasan ng nanay ng aking kasintahan ang tungkol sa aming dalawa kaya galit na galit siya. Halos ipabarangay na niya ako noon kasi minor pa daw ang edad ni Neneng pero wala ring dahilan para ipabarangay niya ako kasi wala naman akong ginawang masama. Kaya hanggang mura-mura na lang at turo-turo sa daan kapag nagkakasalubong kami. Minsan natatawa na lang talaga ako. Para bang ang laki ng utang ko sa kanila noon. Sa kabila ng mga hadlang na yun ay patuloy pa rin po naman ang komunikasyon namin sa tulong ng kaibigan naming si Marie. Bahala na minsan lang kami magkita, sabi ko kay Neneng. Wag lang kaming maghiwalay. Patuloy pa rin kami na nagkikita noon kapag may pagkakataon. Walang magawa ang nanay ni Neneng kasi siya lang ang binabantayan namin. Kapag may pagkakataon, kita na kaagad. Isang araw, nalaman ko kay Marie, nagbakasyon ang lolo at lola ni Neneng sa kanila. Mga 2 linggo rin sila na natili roon bago bumalik sa lugar nila sa bundok. Pagkaraan ng ilang araw, nagtaka na lang ako nagbago ang ugali ng nanay ni Neneng sa akin. Parang may himalang nangyari, hindi na siya galit. Siyempre sobrang saya ko po noon, Sir Alex, dahil akala ko okay na ang nanay sa relasyon namin. Bigla na lang welcome ako sa kanila. Pag may okasyon, iniimbita pa. Isang araw, napatanong talaga ako sa aking kasintahan. Neng, bakit bigla nagbago ugali ni nanay mo sa akin? Hindi ko rin alam. Ayaw mo ba nun? Hindi naman sa ganun. Siyempre, sobrang saya ko nga eh. Ewan ko nga rin kay nanay. Simula nung napag-usapan nila tayo, nung nagbakasyon sina lola rito, bigla na lang siyang umokay sa'yo. Ano pinag-usapan nila? Hindi ko alam. Kasi pinapaalis nila ako sa tuwing makikinig ako sa kanila. Pang matanda lang daw. Matanda naman na ako. Hayaan mo na yon, at least. Okay na sila, di ba? Ang saya-saya ko talaga. Ako rin. Minsan tinatanong ko si mama, hindi naman siya nagsasalita masyado. Pero parang batid kong okay na talaga siya. Ngunit sa tuwing magkikita kami ng nanay ng aking kasintahan noon, tila ba kabaliktaran ang nakikita ko sa kanyang mga mata. Oo, nakangiti siya sa akin, pero ang mga mata niya ay parang hindi tugma sa ngiti niya.
Iniisip ko na lang, baka ganun lang talaga siya. Isang hapon, inanyayahan nila ako na magpunta sa probinsya nila. Sa lugar ng lolo at lola ni Neneng dahil magse-celebrate ng birthday at fiesta rin sa araw na yon. Balibiglaan daw po ang nangyari. Ako dati, hindi ako sanay na magpaalam sa mga magulang ko lalo na kung biglaan. At isa pa, ayaw kong malaman ng mga magulang ko ang tungkol kay Neneng dahil hindi rin sila gusto ng aking inay. Pumayag ako sa imbitasyon na yon pero hindi ako nakisabay sa jeep nila dahil nahihiya ako sa nanay ni Neneng. Hindi sumama ang tatay nila, nagpaiwan ito sa kanila dahil walang magbabantay. Bali ang nangyari po noon, dahil nahuli ang isang kapatid nila, sumabay ako sa kanya, nakiangkas ako sa kanyang motorsiklo. Pinagmamasdan ko lang ang daanan, hindi naman ako maliligaw doon dahil minsan na kaming nakadaan sa bandang lugar na yon dati. Pero malayo talaga siya. Paakyat ang daanan papunta mismo sa maliit na sityo ng lolo at lola ni Neneng. Pagdating yung paloob na, huminto muna kami sa isang tindahan doon para bumili ng maiinom. At para makapagpahinga na rin muna. Mahaba-haba kasi yung aming binyahe. Papasok lang po konti yun mula sa kanto na malaking kalsada. Maya-maya pa'y tinanong kami ng tendero na may edad na, "Saan kayo pupunta mga iho?" Sumagot naman ako sa kanya at sabi ko, "Dun sa lugar po nila manong sa sityo." Sabay turo sa kapatid ng kasintahan kong si June. Taga doon ka Dudong?" Tanong niya kay June. Hindi po manong." "Kaya nga kasi ngayon ko lang kayo nakita rito." "Wan po, bali lolo at lola ko po doon. Karawan po kasi tsaka mamimiesta na rin kinabukasan." Kamag-anak kayo doon?" "Opo manong, lolo at lola ko po sila, tapos mga kapatid ni nanay." Nagtanong pa ang matanda kung ano ang apelyido. Pagsabi ni June na ganito, tumangulang siya. Muli siyang nagtanong sa akin at sabi niya, "Ikaw iho, kamag-anak ka rin nila?" Hindi po manong, bali imbitado lang po." Tumangulang siya habang nakatitig sa akin. At habang nagmemeryenda, napansin ko na laging nakatingin sa akin ang tendero na para bang may gusto siyang sabihin sa akin pero hindi niya masabi. Nakikita ko lang po ito sa kanyang mata. Hindi naman mainit ang panahon noon. Pero nagtataka lang ako, Sir Alex. Umiinit ang suot kong kwentas. Hanggang sa pagtayo na namin noon, panay titig pa rin ang tendero sa akin. Naalala ko ang sinabi ng aking lolo na kapag uminit daw ang kwintas, marami ang posibilidad na nasa paligid. Tulad ng may nakaambang panganib o di kaya'y may nilalang na nasa malapit na hindi nakikita. Maaari itong gabay ng isang tao na kausap lang namin at kung hindi naman ay isang nilalang na gustong lumapit para manakit. Ngunit pag alis namin sa tindahan ay nawala naman kagad ang init ng aking kwintas. Naisip ko pa, hindi kaya may masamang pakay ang tindero. Subalit naalala ko, may suot siyang kwintas na cross at may mga imahe ni Jesus ang tindahan niya. Siguro gabay niya po yung nakapagpainit sa aking suot-suot na kwintas. Gusto kong magkwento kay June tungkol sa mga bagay na yon. Kaso baka pagtawanan ako ng kapatid ng kasintahan ko. Kaya sinarili ko na lang at hindi ko na sinabi pa ang tungkol sa kwintas na uminit sa may tindahan. Pagdating namin sa bahay ng lolo at lola nila, sinalubong kami ng aking kasintahan. Narinig ko ang sabi ng kanilang lola, "Yan ba ang kasintahan ng apo mo?" Tanong niya sa nanay nila. Napatingin ako sa kanila. Ang ngiti ng lola nila ay kakaiba. Bungad nito sa amin. Tuloy. Mabuti at nakapunta ka talaga." "Magandang hapon po, lola." "Opo, medyo malayo-layo ng konti." Malayo talaga dito, Dong. Sige, pasok kayo, pasok."
Pagpasok sa bahay nila, nagulat na lang ako sa reaksyon ng kanilang lola. Bahagyang napaatras na para bang nagulat siya paglapit ko sa kanya kasi magmamano sana ako. Ang nangyari, hindi siya nagpamano. Napahiya talaga ako, Sir Alex. Paano ba naman kasi? Nagpamano siya kay June, pero sa akin ay hindi. Diba ang pangit nun? Naisip ko kagad hindi niya nagustuhan ang pagpunta ko sa kanila. At eto pa, hindi ako mapakali. Sapagkat ang suot-suot ko pong kwintas, mula nung pumasok ako sa bahay nila ay mainit na parang nakakapaso na kaya panay angat ko rito para hindi dumikit sa balat ko. Nararamdaman ko talaga ang init. Hinahawakan ko na lang siya, inaangat kasabay ng aking damit para mahanginan. Ilang sandali lang ay nagsalita ang lola nila at sabi niya, "O sige, doon lang muna kayo sa labas magpapahangin dahil may pag-uusapan lang muna kami. Ha, Dudong, doon ka muna. Junjun, Neneng, samahan mo itong kasintahan mo." "Sige po, lola." Lumabas ako nang nakayuko. Hiyang-hiya talaga ako sa nangyari. Patay mali na lang, pakapala na lang ng mukha. So nakaupo lang muna kami doon sa mga upuan na kawayan. Maya-maya, sobrang naiihi na ako kaya sabi ko, mangingihi lang muna ako sa likod sa mga kakahuyan. Humanap ako ng pwesto na hindi makikita ng ibang tao habang ako'y umiihi. Maya-maya pa, habang nagpaparaos, narinig ko ang boses ng nanay ng aking kasintahan. Sa may pintuan ng kusina nila, lumabas ng bahagya ang nanay ni Neneng at ang lola niya. May pinag-uusapan sila na seryoso. Hindi naman nila ako napansin dahil nasa likod ako ng puno ng mangga na may kalakihan ang katawan. May nakaharang pa na mga tumpok ng mga malalaking panggatong kaya hindi talaga nila ako makikita roon. Ang narinig kong pinag-usapan nila mula pa mismo sa bunganga ng nanay ng aking kasintahan. Mamayang gabi, pagpatak ng 12:00, ay kakatayin daw po nila ako para gawing pagkain bukas sa araw ng fiesta. Papalitan lang daw ang katawan ko at pauuwiin sa amin. Labis akong kinilabutan. Parang lumulutang ako sa narinig kong pinag-uusapan nila. "Nanay, bakit ka nagpahalata kanina? Sana pinamano mo na lang siya." "Anong pinamano? May gamit ang batang iyon. May suot na panangga." "Ganun ba? Marunong din pala sa mga ganyan ang bata na yan?" "Abay, ewan ko sa inyo. Kayo ang nakakakilala dyan." "Pero di bali anak, sila na ang bahalang magkatay sa tao na yan mamaya." "Sino pala ang inutusan mo, Nay?" "Ay, di mga kamag-anak mong mga aswang din." "Kumukulo talaga ang dugo ko dyan sa lalaki na iyan. Ayoko nang makita yan kasama ang anak ko." "Alam ko yan Sige lang, darating mamaya ang kakatay dyan. Huwag ka na magsalita dahil baka marinig ka." "Opo, Nay." "Ala sige, asikasuhin mo doon. Huwag mong papasukin sa loob ng bahay dahil may pananggayan." "Ang sakit ba naman ng ulo ko kanina? Biglang parang tinusok. Pati gabay ko na nerbiyos." "Sige po, Nay. Ako bahala doon." Labis akong natakot sa narinig ko. Kaya pala hindi mawala-wala ang init ng kwintas sa kanila sa lugar na yon ay dahil aswang pala ang lola ni Neneng. Nangangatal talaga ang katawan ko. Hindi ko na alam kung ano ang gagawin ko. Napahawak na lang ako sa aking kwintas at nagsabi, "Diyos ko, huwag mo sana akong pabayaan." Bumalik na ako pasimple lang. Ang nanay ni Neneng nandoon na sa harap ng bahay, hinihintay ako. Bungad niya, "Saan ka nang galing, Alex?" Nangihi lang po, tita." "Saan ka nangihi? Sa likod?" "Ay hindi po, doon po sa mga kakahuyan." Oo, walang mga bahay dyan."
O sige na, halina kayo. Doon kayo sa kubo, mga anak. Hali kayo, doon kayo sa kubo. Samahan niyo ito si Alex. Dinala niya kami doon sa maliit na kubo. Dala ko ang aking maliit na bag noon na may lamang mga damit. Pansin ko sa mga mata ng inay ni Neneng. Patingin-tingin siya sa aking leeg. Alam ko kung ano ang tinitignan niya. Ang kwintas kong suot pero hindi niya makita kasi nasa loob po ito ng aking damit. Dito kayo matulog mamaya ha. Ikaw Neneng doon ka lang sa loob ng kwarto, tabi tayo. Ikaw anak, June, dahil lalaki naman kayong dalawa, dito kayo matulog. Samahan mo ito si Alex. Sige po, Nay. Mag-aalas 5 na ng hapon noon. Malapit nang lumubog ang araw. Sa tuwing lalabas at lalapit ng bahagya ang lola ni Neneng, umiinit talaga ng husto ang kwintas ko. Talagang natatakot na ako. Hindi ko na alam ang aking gagawin. Hanggang sa nakahanap ako ng paraan. Sabi ko kay Junjun, Jun, hala, ang pitaka ko naiwan sa upuan natin kanina sa tindahan. Ha? Oo. Patay ang layo nun. Samahan mo na lang muna ako. Sige na. Naku, hapon na masyado. Bahala ka dyan. Pagbibiro pa na wika niya. Akala ko ayaw niya talaga kasi may masamang balak sila sa akin. Sige, ako na lang pupunta. Sabi ko sa kanya, maglalakad na lang ako. May mga importante kasing laman ng pitaka ko gaya ng lisensya. Sus, ito namang magiging bayaw ko na oh. Binibiro lang eh. Tara, balikan natin. Nawala ang kabog ng aking dibdib nang sinabi niyang sasamahan niya ako pabalik. Parang nakahinga ako ng malalim. Nahimasmasan ako at sabi ko ito na yun. Makakatakas na ako sa isip ko pa. Pinaiwan pa niya ang aking bag pero hindi ko iniwan. Ang sagot ko kay June, may importante akong gamit dito. Nang marinig nila ang andar ng motor, sinigawan kami ng nanay niya. Hoy anak, saan kayo? Nay, ang pitaka kasi ni Alex na iwan sa may tindahan. Ano? Ay sus, akala ko kung saan kayo pupunta eh. Sige, dalianin niyo. Pati lola nila, tumitig talaga sa amin at napatanong. Sinabi ko na lang na kailangan naming balikan yung pitaka ko. Makikita mo talaga na may masamang balak sila sa akin dahil ang mga reaksyon nila ay arabang ayaw nila akong paalisin. Pagkarating namin sa may tindahan, itinago ko sa aking kamay ang pitaka pagkatapos kunwari, dinampot ko siya sa may damuhan. Ay salamat, nandito pa pala. Ang tendero na may kausap namin kanina ay nagtaka kaya nagtanong siya kung ano ang ginagawa ko sa may damuhan. Sagot ko pa ay, kasi po manong nalaglag po ang pitaka ko kanina dito. Buti na lang nandito pa oh. Mabuti naman. Pero walang magnanakaw dito dong. Sagot niya habang titig na titig sa aking mga mata. Nagulat si Jun sa akin dahil bigla kong sinabi sa kanya na hindi na ako babalik sa kanila o sa bahay ng lolo at lola niya. Ha? Bakit? Basta, uuwi na ako. Nagbibiro ka ba? Hindi Jun, seryoso ako. Pero bakit? Itanong mo na lang sa nanay at lola mo. Na ano? Huwag mo naman dibdibin na hindi ka pinamano ni lola kanina. May matanda na yun eh. At saka sadyang ganun lang talaga si lola kapag hindi niya gaanong kilala yung tao. Hindi yun ang dahilan Jun. O kung hindi yun, bakit ayaw mo nang bumalik? Sabihin mo sa nanay mo, narinig ko ang usapan nila ng lola mo tungkol sa akin. Sige na, umalis ka na at ako'y uuwi na rin. Sige, ikaw bahala. Basta ayos ka lang ha. Oo, ayos lang ako. Maayos na ako. Agad nang umalis si June at pinaharurot ang kanyang motor. Para bang nabunutan ako ng tinig. Nang mga sandali na yun na nakarating ako sa mataong lugar. Bago ako tuluyang umalis,
Sinabi ko sa tindero ang buong pangyayari. Nagpakilala siya na isa siyang mananambal o albularyo na tawag sa Tagalog. Alam niya na may gamit akong dala, kaya pala umiinit ang kwintas ko noon dahil sa gabay niya. Mabuti na lang at nakahanap ako ng paraan dahil pagkasabi ko pa lang daw sa apelyido ng pupuntahan namin noong magkausap kami ng tindero. Medyo nag-alala siya sa akin dahil bulgar daw sa sitio ang tungkol sa pamilya ng lolo at lola ni Neneng. Mga lahing aswang, yan mismo ang lumabas sa bunganga ng mananambal. Pero pagkasabi kong magkakilala lang kami sa lugar namin, magkapit-bahay ayon, napatango siya sa akin kasi nga magkakilala lang naman pala. Sa isip-isip niya raw nung umalis kami, hindi naman daw siguro ako aanuhin dahil yun nga magkapit-bahay lang. Ngunit hindi pala. Sinabi ko talaga sa mananambal ang balak na gawin sa akin. Ayon sa kanya, mga lahi umano ang pamilyang yun ng mga aswang at ang lola ni Neneng ay mangpas na uri. Mabuti na lang mautak daw ako, nakahanap ng paraan dahil kung hindi, pagpatak ng 12:00 ng hating gabi, katay na ako. Balak pala nila akong patayin para gawing handa sa fiesta. Sa tingin ko po ay walang kamalay-malay si June at si Neneng sa balak ng kanilang nanay at lola sa akin. Kasi kung alam nila, sigurado hindi papayag si Neneng na magpunta sa lugar na yon. At isa pa, bakit pa ako sasamahan ni June pabalik sa may tindahan nandun na sa bahay ng aswang ang bibiktimahin, di ba? Kung baga, mismong pagkain na ang lumapit sa kakain. Mahal ko si Neneng, ngunit dahil sa nangyari, dahil sa masamang binabalak ng mga kadugo niya sa akin, nawala po ang aking pagmamahal. Nawalan ako ng gana, nawala bigla ang lahat para sa kanya. Hanggang sa dumating sa puntong naghiwalay kami. Magmula noon, hindi na kami nag-uusap ni Neneng. Nabalitaan ko na lang, nag-away-away daw sila at ang ugat ayon sa kaibigan kong tagahatid ng istorya. Dahil daw sa akin. Nagsumbong ako una sa aking lolo, pangalawa sa aking mga magulang. Galit na galit silang lahat pero kalma lang. Ayaw ng mga magulang ko na magkaroon ng kaaway. Subalit si lolo, sa tuwing magkakasalubong sila ng nanay ni Neneng, hindi ito makatingin ng diretsyo sa kanya kasi tinititigan niya ng masama. Sa inis ng aking lolo, pinaparinggan niya talaga. Isang beses habang nagkasakay sila sa tricycle, nagsalita si lolo ko sa kasama niya. Ang sabi niya, "Ako, marami akong kaibigan sa Capiz at iba pang parte ng Kabisayaan. Marami akong alam at marami akong kaibigang aswang. Kung kayo-kayo lang dito, nagbabalak ng masama sa apo ko, kaya ko kayong ubusin." Yuko lang daw ang nanay ni Neneng. Ang sarap daw sampalin, sabi ni lolo, kaso hindi naman siya ganun kasalbahe. Pero banta niya, kapag inulit daw, hindi siya magdadalawang isip na gumawa rin ng ikakalungkot ng kanilang pamilya. Simula noon, ang nanay ni Neneng ay hindi na gaanong lumalabas ng kanilang bahay. Nahiya siya dahil nalaman ang sikreto nila at pinaparinggan lagi ng aking lolo. Hanggang sa nabalitaan na lang namin isang araw, pinapunta ng Maynila si Neneng at doon na pinatira. Ang nanay niya na may sumunod daw makalipas ang ilang buwan. Pero nalaman ko na lang sa tsismosa naming kaibigang si Marie. Umuwi daw sa lugar nila. Ang lugar kung saan muntik akong maging handa sa fiesta. Bago po tayo magwakas ay inaanyayahan ko po kayo na mag-subscribe sa channel na ito upang hindi po tayo humantong sa pagkawala ng ads at para makapagpatuloy pa po tayo sa pag-upload ng mga videos. Maraming salamat din sa mga taong walang sawang sumusuporta hanggang ngayon. Hindi ko na po kayo maisa-isa pero alam nyo po kung sino kayo. Batid kong nandyan po kayo para sa akin at syempre sa mga sender natin, mabuhay po kayong lahat. Fiction man o hindi, welcome po kayong mag-send ng mga stories nyo rito.
Nasa description lang po ang email natin kung saan kayo pwede magpadala. Again, taos puso po ang inyong narrator na nagpapasalamat. God bless po sa ating lahat.